Ako'y aawit ng papurit, pagsamba, at habang buhay sa kanyang piling at di na mawawalay pa sa kanyang presensya. Oh, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Hindi ka iniwan ng Diyos. Oh, salamat po, Panginoon. Hindi kanya pinabayaan. Hindi siya nagkulang kailanman. Biyaya niya'y walang katulad. Kumapit lang at huwag kang bibitiw sa Kanya. Hallelujah! Sa mga pangako Niya. Nangako Siya na Siya ay babalik muli. Ako't ika'y kukunin na Niya. At doon ako'y aawit ng papurit, pagsamba, at sa habang buhay sa kanyang piling at di na mawawalay pa. At doon ako'y aawit ng papurit, pagsamba, at sa habang buhay sa kanyang piling at di na mawawalay pa. At doon ako'y aawit ng papurit, pagsamba, at sa habang buhay sa kanyang piling at di na mawawalay pa sa kanyang presensya. Sa kanyang presensya. Sa kanyang presensya. Oh, sa kanyang presensya. Sa kanyang presensya. Pwede pa natin purihin. Pasalamatan. Duwalhati ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Makakapuna po tayong lahat. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Yan po ang ating pagsamba. Ang ating pong awit. Amen. Sa ating Panginoon. So sa oras po ito ay dumadako po tayo sa pangalawang yugto na ating gawain. Nais po natin tawagin kaagad ng mabilis at madali ang ating kapatid na si Brother Roland Permito sa kanyang awit ng pagsamba para sa ating Panginoon. God bless you, Brother Roland. Salamat sa Panginoon at ako po iaawit sa Panginoon dahil kahit sa hirap ng sitwasyon ng buhay pero nariyan palagi ang Panginoon para maggabay sa aking pamilya at sa araw-araw ng aming buhay na kanyang pag-provide. Kaya ako po iaawit ng dakilang katapatan para sa Panginoon.
Yan kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Roland. Amen. At wala si Brother Saldi pero nagsabi sa akin yun na aawit siya sa Panginoon. Si Brother Saldi, siya po yung umawit ng awiting The Message of the, ano man? Wounded Dove. Pero sabi niya, awiting, sisikap niya awitin at pag-practicean yung awiting He Raised Me Up. Siguro, hinahanda niya pati hinahasa ang kanyang pong awit sa Panginoon. So, sa oras pong ito ay napakaganda pong awitin binigay sa atin ni Brother Roland Permito. At sinasabi po doon yung dakilang katapatan ng Diyos. At ngayon po, sa oras pong ito, ay susubukin naman ng Diyos ang ating katapatan sa pamamagitan po ng pagkakaloob. So sabi natin, tapat ang Diyos. Ngayon ang ating katapatan naman sa ating Panginoon. So salamat po sa Panginoon. Pero bago po tayo dumukod sa ating mga bulsa, ay nais ko muna pasalamatan ng bawat isa. Lalo po sa mga kapatid namin kagabi na nakasama sa aming overnight fellowship. At lalo po sa mga kapatid natin nag-present, sila Brother Micah, na tumalakay po ng napakagandang aral tungkol po sa mga numerics po ang pinag-aralan po namin. From 1 to 5 ay tinalaki niya po. Kasi akala natin, basta numero lang po yan, pero ang buhay daw po ng tao talagang umiikot sa mga numero at sa mga oras.
But salamat po sa Panginoon at salamat po sa mga karunungan. Kasi nung araw, pag sabing number 1, Magellan, number 2, Lapu-Lapu. Pero yun pala, may mga kahulugan po mga bagay na yan sa ating buhay. Lalo tayo mga Christian ay naging nakatingin sa mga numero at may kinalaman po ang mga numero yan sa ating buhay. So salamat sa Panginoon, kila Brother, sino ba isa? Si Brother Pedemar na nakapiling po namin kagabi, mga nagsakripisyo din, kasama namin sa fellowship. At nagturo din po sa kanilang, yung sa kanilang mga kaalaman sa salita ng ating po. Sa mensahe pong ito ay ginamit po siya from 7 to 12 naman. But sa kanya, inuna niya number 12 at hanggang pababa naman sa hanggang number 7. Napakaganda pong fellowship sa bawat isa. Kaya po hinihimok po natin ang bawat kapatid na huwag niyong kakaligtaan ang ganun pong fellowship dahil po malaking kinalaman po sa ating spiritual life. Ako lang, kung nag-iisipin, mas masarap talaga matulog sa bahay. At ito na yata pinakamatindi kong tulog na nangyari sa akin. Kinakwento kay Pastor kanina, naka-1 oras lang yata akong tulog. Maligali kasi isang kapatid natin niya bukas ang pinto. Lahat yata ng nangyayari sa paligid, alam na alam ko. Kaya ang hirap pong gumisa, ang hirap po talagang, pero sakripisyo, di ba? Sakripisyo yun. At alam ko po, yung malilit na sakripisyo natin ay hindi kayang tapatan ang dakilang sakripisyo na binigay ng ating Panginoon. Dapat nagagalak tayo sa pagsasakripisyo yun. Ang Panginoon, sa kabila ng kanyang pagtitiis, sa kanyang pagsasakripisyo, ay tinanggap niya may kagalakan ng lahat ng bagay. Dahil alam natin, wala pong tawag dito, hindi ating kayang tapatan ang pagsasakripisyo ng ating Panginoon. So, ang ating offering ngayon, habang inahanda ang awiting we bring sacrifice, hallelujah, ay yung malilit na binibigyan natin ay hindi kayang tapatan ng pagsasakripisyong binigyan natin Panginoon. Kaya marapat lamang na ibigyan natin ang pagtatapat, ang ating mga tithes, ang ating mga kapo, habang tinatawag ko si Brother Mauro para ipanalangin ang ating offering. Hallelujah. May background ka music para sa iyong prayer. Yes. Sige po, tayo po ay magpipray, magpasalamat sa Panginoon sa kanyang dakilang katapatan sa bawat isa. O God, Lord Jesus, muli po kami lumalapit sa iyo, Ama. At sinabi na yung salita, Lord, na pag kami lumapit sa iyo, ikaw ay lumalapit rin sa amin, Ama. Nagpapatunay ito, Panginoon, na Lord, ang ating pagmamahalan ay, Lord, o God, tinanggap mo, Panginoon. Kaya pinasalamatan ka namin, Panginoon. At ikay nananahan sa aming kaluluwa, Panginoon. Pinangunahan mo aming buhay, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya. Salamat, Lord, na o God, ang iyong biyaya ay, Lord, naglalapit sa amin, Panginoon, upang kilalanin, Panginoon, o God, ang iyong mabuting salita, Panginoon, na nahasik sa aming puso, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito. O God, hallelujah, pinupuri ka namin, sambahin ka sa pamagitan ng mga kaloob, Panginoon. Patunay lamang, Lord, na patuloy mo kaming binayaan, Panginoon. Ano man ang tinatahak naming buhay, o God, maunlad, o God, at maging sapat lang, Panginoon. Ngunit narito pa rin kami, Panginoon. Kaya pinasalamatan ka namin, Lord. Kinikilala namin ikaw ang nag-provide ng aming mga pangangailangan. Kaya kami nagpagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Tunay na tinawag mo kami, Panginoon, upang ihayag ang iyong karakter bilang Diyos, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya, o God, sinasamba ka namin sa pamamagitan ng kaloob. Hayaan mo, Lord, na o God, ito'y magbibigay kasiyahan sa aming puso. Nagbibigay na buong kagalakan, Panginoon. Tumanggap kami ng God, o God, kagalakan sa aming puso. Kaya tanggapin mo aming papuri sa iyo, pasalamat. Patuloy na ikaw ang nag-provide ng aming mga kailangan. Ano man ang aming, Lord, o God, hinahangad, Panginoon, maging ang aming mga prayer request, Panginoon, pinatunayan mo, Lord, na ikaw ang God is answer, Panginoon. Tinutugon mo, Lord, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang magbalik ng higit na, Lord, sagana, Panginoon, sa iyong mga anak na tapat, na nagbibigay alang-alang sa Lord ministering ito, Panginoon. Kinikilala namin ministry ng bawat isa ang pagbibigay. Kaya purihin ka, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan. Mauwi sa iyong parangal, pagsamba sa iyong katasasang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Bless you. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Sacrifice of praise into the house of the Lord. Oh, we bring the sacrifice
Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Nawa po ang ating pagsakripisyo ay maging kagalakan at maging pagpupuri sa Panginoon. Amen. Lagi ko sinasabi, wala pong sayang sa mga binibigay niyo po sa Panginoon. Amen. Salamat po sa kanyang biyaya para sa atin. Nawa ang gabing ito ay maging kalakasan po natin at maging pagpapala po para sa atin. So tayo po dadako na po sa mga ilang announcement at mga ilang pinasang offering prayer request na nasa akin ngayon. Okay, sa March 6 sa Sunday ay merong youth devotion sa ganap po na 7 ng umaga. At ganoon din po sa kinahaponan ng 1:30 ay ang ating youth service para sa mga kabataan naman. Okay, ganoon din po, tuloy pa rin po ang ating announcement from March 23 to 26. Wednesday ito, natapat yata na mahal na araw to. Ito pinatawag ng International Youth Camp 2016 sa CSU at sa bandang Indang, Cavite. Pinapala rin dito ang registration fee na nagkakahalaga po ng 750 pesos. So, prayer po natin, kagabi pinag-pray po namin na nawa po ang lahat ng mga kapatiran, lalo mga kabataan ay makaagapay, lalo po sa registration at makasama po sa napagandang panahong ito ng fellowship. Okay, panalangin po, prayer request. Pakasama po sa panalangin ang kapatid ko na si Opreng Ulala. Siya po ay na-stroke. Kasalukuyan siya ay na nagte-therapy. Naway maging mabisa ito at makamit niya ang kumpletong kagalingan. Amen, Brother Doming Ulala. At narito din po ang isang pasasalamat. Maraming salamat sa mga nanalangin para sa approval ng aking kapatid na si Norman De Borja, papuntang Alberta, Canada. Answer prayer po, ito, last week po ay nabigyan na po siya ng approval ng Canadian government sa pupunta niya doon. Lord willing, this year ay alis na po siya. To God be the glory, mula po sa kila Brother Errol and family. Man, wala pong imposible sa Panginoon. No? Alam niyo po, nag-uusap kami ni Pastor, nung mangarap po siya sa Pampanga last Sunday, pinatotoo niya po yung napakaraming pong patotoo na minsan kagalingan, pagliligtas ng Panginoon. Hindi lang napapansin natin yan. Pero mga bagay na imposible ay nagiging posible sa magitan po ng ating panalangin. Wala pong imposible sa mga bagay pong ito. Amen. Praise God. Okay, ganun din po, nais ko rin pong pahabol din po ang ilang mga panalangin na nabanggit kagabi. Pero maganda rin pagsama-samahan natin panalangin para meron tayong pagsasaluhan mamaya sa panalangin. So, si Brother Neme ay kasama natin ngayon dahil kagabi po ay hindi po namin siya kasama dahil matindi po ang pananakit ng kanyang balakang at likod. Pero nandito na siya ngayon. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Samantala, si Brother Sog ay sinama na rin namin sa aming panalangin kagabi sa kanyang sore throat. No? Ilang linggo na siyang inaatake ng pamamaos. Kaya siguro bawal na talaga sa kanya ang malamig. At kahit yung mga light na mga tinatawag na ang tawag ito, mga matatamis, bawal na talaga sa kanya yan. So, pahinga rin. At ganoon din po, si isang panalangin din po sa isang kaibigan natin, kapatid na si Brother Renan Puentes. So, hinihiling natin dito dahil po siya ay lumabo po ang kanyang mata. Bagamat ani-aninag, meron pa rin, pero pag-pray po natin na nawa po ay makakita siya ng lubusan. At ganoon din po, panalangin po kay Brother Alex Balistoy sa kanyang panalangin para sa pagpunta niya sa Houston, Texas. So, panalangin din po natin ang prayer request ni Brother Arnel Navales para sa pag-transfer po ni Sister Tanya. At ganoon din po, hinihiling din po namin na may ilang pong claim checks kami, mga check-in mula sa PhilHealth na hindi po namin nakiklaim dahil po sa ilang problema. 24 yata na pasyente, 28. Naku, napakalaking pera po yun. Nag-abono po kami doon. Kami po ang, ganyan pa man po ay maasa po kami na makakakuha po kami sa apila at kulitin lang daw yun. Tsagain lang daw sa kulit. Assignment to ni Sister Josa. Dapat kulitin lang daw. So, ganoon din po, panalangin din po natin siyempre pa si Sister Edith Mejia. Ang panalangin niya lagi sinasabi sa akin na po ay tungkol sa usapin sa kanilang lupa. At ganoon din meron pong panalangin nilapit sa akin para sa pamilya ng mga Lipalem. Alam ko ang pinagdadaanan ng mga Lipalem. So sinasabi po sa atin niya na po ay
makahanap po sila ng magandang lugar at Lord willing ay maayos po ang ilang problema po sa kanilang lugar dyan sa Cainta. At ganoon din po, panalangin din natin mga kapatid, ang usapin tungkol sa ating church at ang lupa po ay pinag-uusapan pa rin sa korte. Nawa po ay magkaroon po ng magandang resulta para sa taong ito. Pag-pray po natin. So yun din po mga kapatid ang mga pinapinabot ng mga panalangin at iba po yung napanalangin kagabi, pero huwag po natin kakalimutan mga kapatid na isama lagi sa panalangin ating mga gawain, lalo po yung lugar po ng Pampanga. No, nanalangin na po tayo. Kakaiba na panalangin natin dyan. Ang panalangin natin magkaroon ng pastor. Hindi man kinasabing Kapampangan, pero basta pastor sa lugar po ngayon. So pag-pray po natin ang lugar po ng Pampanga at ganoon din po ang mga authorities po natin. At ganoon din po mga kapatid, sa gabi pong ito, himingi rin panalangin ang ating kapatid na tagapagsalita sa kanilang church dahil po patuloy lang binabayaran ng kanilang lupa sa lugar ng San Pablo. So, hindi sa katagalan mga kapatid, excited na po ako marinig ang ating tagapagsalita ngayon. Sa lahat yata ng pastor, ito ang pinakamatindi ng nagtitiis sa lahat ng pastor. Makikita mo, kumukuha ng mga basura, pero napakasimple lang po ito. Minsan tutulog lang sa amin, walang kumot, pero may kulambo. Nagugulat ako, may dalang kulambo. At natutulog siya sa amin sa taas at kung saan lang po para lang sa hanap buhay sa konting barya. At kaya nga po, sabi ni Pastor, sumayday ka muna. Amen. At makasama po natin for the first time para sa taong ito, ang ating kapatid at kaibigan, ang aking kababata. No? Kababata ko po ito, ating kapatid na si Pastor Pipito Makawili. May pumapasok na apelido eh. Ibang apelido. Amen. Pero tayo lahat tayo tayo na mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang panalangin po natin mga kapatid ang ating pong tagapagsilita sa araw gabi pong ito. Awitin po natin nagsasabing yung pusong dalisay. Amen. At sa Tagalog, tapos bibigay ko na kagad sa ating tagapagsalita. Ayan. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking Yes, Lord. Nain mo, Diyos, para sa akin. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Yes. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tuwing mo na ika'y parang alon. Ano ko'y Hallelujah. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama, kami nagpapasalamat sa gabing ito sa iyong kabutihan sa amin, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Ama, dahil meron kaming biyaya na makarating sa lugar na ito. Pinahintulutan mo, Ama, at kami nagsasama-sama, merong isang layunin. Ikaw ay, Panginoon, mapaglingkuran namin. At maipahayag namin ang aming pag-ibig ng may kagalakan sa aming mga puso. At nagsusuko ng aming mga puso sa iyo, humihingi ng biyaya, ng paglilinis sa lahat ng aming mga di karapat-dapat, di ka nais-nais na bagay na nailagay namin sa aming mga puso. Hayaan mo dumaloy ang biyaya ng paglilinis upang kami ay maging, Panginoon, worthy sa iyong paningin. At Panginoon, kami ay sumasampalataya na Panginoon na kami ay narito dahil nais mo na kami ay katagpuin. Nais mo na kami ay pagpalain. Nais mo, Panginoon, na kami ay, O God, makita mo sa gabing ito na nagkakasama-sama. At ang bilang na ito, Panginoon, ay bilang na nais mo, Panginoon,
sa kapunuan ng ugad ng buong gawain ito ngayong gabi, ay ikaw ay mangunguna, ikaw ay bababa, ikaw ay mangungusap, at Lord, kami Panginoon ay yayakapin ang iyong pag-ibig upang Panginoon, ipadama sa amin na ikaw ang Diyos na Lord na nangako sa amin na hindi mo kami iiwan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kaya't may pag-asa sa aming mga puso at hindi kami matitinag, Panginoon, at mananatili, Panginoon, na nangahawakan sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, hayaan mong maitaas ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. Romans chapter 4, verse 19 to 21. Romans 4:19 to 21. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Pagpalain ng ating Panginoon ng kanyang salita. Makaupo kayo. Magandang gabi sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na makatayo sa matagal na panahon. Iniiwasan ko po na tumayo dito sa totoo lang. At hanggat maaari ay wag akong tumayo. Wag ako ang tawagin, wag akong ma-assign. Hanggat maaari, bilang isang tao, yan ang naiisip ko. Yan yung naset sa isip ko nitong mga nakaraang mga buwan, mga araw. Kaya sabi ko, pag hindi ako napapatayo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagtatapat ako sa inyo. But bilang tinawag ng Panginoon, kung ako'y tinawag bilang ministro at bilang isang mangangaral, hindi dapat manaig ang aking sariling kagustuhan. Hindi dapat manaig ang aking iniisip. Dahil ako ay pwedeng madaya. Ako ay pwedeng malinlang. Ako ay maaring sa ganung paraan ay mapaniwala ko ang sarili ko na tama pala yun. Pero ang totoo ay mali pala yun. Kaya salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa inyong mga paalala. At sabi nga ni Pastor, ministro ka. Hindi ka nagpunta rito para maging kontratista. Hindi ka nagpunta rito para maging karpintero. Kaya isang bagay, tama lang yan. Pero pagdating sa gampanin sa Panginoon, kailangan mong tayuan yan, kailangan mong i-prioritize yan sa iyong buhay. So praise the Lord. At natututo ako sa lahat ng aking mga naririnig. At anumang narinig ko kapag ito'y nakakatulong sa